Kayo magde-decide kung anong gusto nyong relationship sa buhay nyo. Pero lagi nyo tatandaan, dapat accountable kayo. What's up mga ropa? Ito po ang yung lingkod. Suplado mo to. Okay mga ropa, meron ng papapanood sa inyo. Sa mga may jowa dyan na natatempt mag-cheat, ito lang gusto kong sabihin. Sobrang swerte mo na nakahanap ka ng someone na vibe mo enough to be in a relationship with. Because it's a freaking battlefield out here! Tapos ikaw, mag-cheat ka pa? Kung vibe naman kayo, di naman kayo toxic, ano pang hinahanap mo? Men, sobrang komplikado na ng dating world ngayon, okay? Dati, dalawang label lang yan. MU, saka in a relationship. Ngayon, te, parang may bagong naiimbentong term every week about dating. May situationship, casual dating, exclusively dating but not yet in a relationship but in an open relationship, weekend lover, friends with kineso, buddy-buddy, ang dami. And respect naman tayo, no, sa kung anong trip ng mga tao, kung saan kayo masaya and mayroon naman kayong shared consent, go. Kaya kung may jowa ka na, tas okay naman kayo, protektahan mo na yun. Piliin mo na ang peace in the earth. Tama na sa mga gusto ng chaos for the plot. There's plenty of fish in the sea, but not every fish can, will, or should be your fish. So yeah, don't trade a lifetime of happiness for a short-term thrill. Okay mga ropa. So sa tingin nyo mga ropa, saan galing yung mga ganun terms pagdating sa dating? Is it because of the social media? Or for those people na pinipili yung ganung label? So ganito mga ropa, wala pinagkaiba yan sa kung maraming terms of dating, marami ring kinds of genders, di ba? Na gusto nilang itawag sa kanila or yung preferred nila. So same thing sa relationship, gets? Pero ang tanong, bakit biglang nagkaroon ng ganun? Bakit biglang parang medyo gumulo? Or gumulo na talaga? So ito nakikita ko, well, malaking factor yung social media. Maybe marami ng tawag talaga kahit nung dati pa. Kahit nung mga sabihin na nating 1980s. Pero hindi lang ganong, of course, na-expose. Kagaya ng sa social media. Kasi global ang social media eh. Kung ano yung uso sa ibang bansa, pwedeng i-adapt natin. Di ba? Kung ano yung tawag sa ibang bansa, pwedeng kuhanin din natin. Ang nakikita ko rito is, habang tumatagal, nagiging mas confused ang tao. Mas nagiging confused ang bawat isa pagdating sa relationship, pagdating sa gender nila, which is, tama naman siya. Sabi nga niya, respect natin yun, di ba? Kung ganun yung gusto nyong label at kung gusto nyo yung ganun situation. Pero yun nga, bakit nagkaganon? Bakit dumami yung label? Bakit dumami yung gender? Di ba? Like I said, malaking factor ang social media. There's so many information on the internet na pwede mo talagang paniwalaan, or there's so many opinion and so many things na nakakapag-confuse ng bawat utak ng tao, di ba? Kaya nga, yung label na yan pagdating sa relationship, I think mas madadagdagan pa yan. However, at the end of the fucking day mga ropa, lagi nyo tatandaan, mas piliin mo yung pinakagusto mong relationship. Piliin mo yung sa tingin mo na talagang mas akma sa'yo or mas talagang prepare mo. Gets? Huwag kang sasabay sa kung anong uso, sa kung anong naririnig mo. Dahil ang pinakamahalaga sa lahat ay yung kung anong gusto mo. Kasi dun ka magiging masaya, dun ka pwedeng mag-grow, and at the same time, dun mo pwedeng makuha yung pinakataong gusto mo. Gets? Kung ayaw mo ng situationship, good. Kung ayaw mo ng walang label, good. Kung ayaw mo ng kineso-kineso na yan, good. Kung ayaw mo ng body-body, good. Di ba? The problem with our society, every fucking day, people get more fucking confused. Gets? Kaya uulitin ko sa inyo mga ropa, stop watching those things na alam nyo na walang benepisyo sa inyo. Maliwanag? Kaya mga ropa, tigilan nyo ang pagpapanood or pagbabasa ng mga walang kakwenta-kwentang bagay na alam nyo kinukonfuse nyo lang yung sarili nyo. Or makukonfuse lang kayo. Stick to what you believe, especially pagdating sa relationship, and make sure na hindi ka papadala sa kung anong mga sinasabi ng iba. Gets? Kung gusto mo ng traditional relationship, go ropa, support kita dyan. Dahil naniniwala ako na ang traditional relationship, yan pa rin ang magsasalba sa mabuting sibilisasyon. Gets? Or sa mabuting society. Naniniwala ako dyan mga ropa. Kaya hawak nyo ang beat mga ropa. Kayo magde-decide kung anong gusto nyong relationship sa buhay nyo. Pero lagi nyo tatandaan,
dapat accountable kayo. Okay? Hindi mo kailangan tryan lahat para malaman mo kung anong gusto mo. Maliwanag? Alam mo yan, hardwired sa yan at nakatanim sa utak mo yan. Hindi mo kailangan i-try lahat ng relationship para ma-find out mo kung ano talagang relationship ang gusto mo. Alam mo kung ano ang gusto mo, Ropa. Sa ating mga lalaki, alam natin kung ano ang gusto nating relationship. Maliwanag? Pagdating sa relationship, yung maayos na relationship, well, I know, with some men, they want polygamous relationship. But like I said, just be fucking accountable. Well, ang monogamous relationship ay hindi para sa lahat. Same thing sa polygamous relationship. Gets? Hindi rin siya para sa lahat. Kaya nga ulitin ko sa inyo mga Ropa, hindi mo kailangan i-try ang lahat para lang malaman mo kung ano yung pinaka-relationship na gusto mo. Alam kong alam mo na kung ano ang gusto mo. Ang kailangan mo na lang is panindigan kung ano yung gusto mo. Bilang lalaki, kung ano yung paniniwala mo, dapat mag-stick ka doon. Maliwanag ba mga Ropa? Pero syempre, before you give the relationship, kailangan mong kilalanin muna ang babae na kinakausap mo bago mo bigyan ng relationship. Maliwanag ba mga Ropa? Okay, next tayo. Tapos na-fall ako sa bad boys. We're like that. Dati yun. Pag bata ka, parang ang cool. Lalo na if they have a motorcycle, yung ganon. Hindi ko siya naiisip before, ha? Talaga? Ngayon na lang, na parang, shocks, they know na kung paano ako kunin. Kasi may iba talaga na parang, naniligaw ako sa'yo, yung ganon. Trying hard, ganon. Kasi sanay ako sa mga kapatid kong dalawang lalaki, lalo na yung isa na bully. Growing up, gusto ko ng someone na kayang sumabay sa akin kasi nakakasabay ako sa dalawa kong kapatid na sobrang bad boys. So nakita nyo mga Ropa kung paano in-explain ni Christine Reyes kung paano siya ma-attract sa bad boy. So sabi niya may dalawa siyang kapatid na medyo bad boy or gusto niya sa lalaki yung nakakasabay sa energy niya, which is yun yung kapatid niya. So, ibig sabihin, bata pa lang, na-condition na siya na ang gusto niyang lalaki is yung sumasabay sa energy niya o yung mataas ang energy or yung medyo bad boy, kagaya ng dalawa niyang kapatid. Ganito mga Ropa, kung siya ay may tatay na mabait, responsable, hindi nang bababae, or talagang provider and protector, andun yung dinidisiplina sila and at the same time, andun yung mahal na mahal sila. So sa tingin nyo mga Ropa, kung ganun na condition or kung ganun ang kinalakihan ni Christine Reyes, pwede ba nating sabihin na ganun ang gusto niya ma-attract or ganun ang gusto niyang energy ng lalaki na makakasalamuhan niya at makikilala niya? Malaki ba yung tsansa? Yes. Okay? So kung makikita nyo dito kung paano niya in-explain kung paano siya na-attract sa bad boy, which is ang in-example niya ay ang kanyang dalawang kapatid. And like we said, most of women are attracted to bad boys. Why? Kasi nga may stimulation ng emotions. Alright? Pero at least sa kwento niya na yun, nakita natin kung paano na shape yung kanyang attraction pagdating sa mga kalalakihan. So yun mga Ropa, anong takeaway natin dito? Kung gusto niyo makilala pa ang babae ng gusto, kilalanin niyo yung mga tao nasa paligid niya. Alamin nyo kung sino yung mga taong kinalakihan niya, saan siya lumaki, sino yung mga tao nakapaligid sa kanya, at kung sino ang pinaka main caregiver niya. Nanay niya ba? Tiyahin niya ba? Lolo't lola niya ba? Nanay at tatay niya ba? Mga kapatid niya ba? At ilan ang masculine energy na surrounded siya. Okay? Napakahalaga nun. Kasi pag ang babae, surrounded, especially ng kanyang mga kapatid at lalo-lalo ng kanyang tatay, then malaki ang tsansa, alam niya kung paano makitungo sa mga lalaki or sa mga kalalakihan, mga Ropa. Gets? So yun lang guys, thank you so much. I'll see you guys next time. Show love, peace out, and be fucking mysterious, mga Ropa.